So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking muting channel. So mga kababayan, hanggang ngayon kasi, hindi pa rin matapos-tapos itong issue na ginawa nga ni Baby Sara Duterte. Regarding dito sa pagbatikos ni Baby Sara, ni Sara Duterte, sa amnesty at saka sa napipinto na peace talk dito nga po sa mga makakaliwang grupo ng mga komunista. And then kasi mga kababayan, nagsalita kasi itong si Attorney Trixie Cruz Angeles. Nakilala naman po natin na itong si Attorney Trixie Cruz Angeles na dati siyang PCO secretary na malapit kay Sara Duterte at isang pro-China. Okay. Buti nga kamo mga ka-Streetwise, sinibak yan si Attorney Trixie bilang PCO secretary Kasi mga kababayan, ngayon po is hubad na hubad. Ngayon po kasi is hubad na po yung katotohanan kay Trixie Cruz Angeles na siya talaga ay maka-Duterte. I mean, yung loyalty niya ay sa mga Duterte at isa siyang pro-China. So, good job po sa ating Presidente Bongbong Marcos para nga po sibakin yan si Atty. Trixie Cruz Angeles. Ang tawag nga dyan ni Maharlika, Zoraida dati. So, ito na nga. Okay, nawawala tuloy ako. So, ngayon, ang sabi ngayon ni Atty. Trixie Cruz Angeles, kaya daw hindi kinausap ng private. So, ito malinaw, no? Sabi ni Trixie Cruz Angeles to, no? Na hindi talaga nakipag-usap si Sara Duterte kay PBBM on private regarding dyan sa amnesty at saka sa peace talk. Okay. So, ang reason ngayon ni Trixie Cruz Angeles kung bakit hindi kinausap ng private ni Sara Duterte si PBBM kasi merong sariling audience si Sara Duterte at ang audience na po na to ay ang mga sundalo. So, ngayon, malino mga kababayan, no? Base ito kay Trixie Cruz Angeles, no? Na maka-Duterte, malapit kay Sara Duterte, at saka pro-China, ang pinaka-audience pala talaga ni Sara Duterte kung bakit siya nagsalita on public regarding dyan po sa amnesty at saka sa napipintong peace talk ay mga sundalo. So, ibig sabihin nun, kumukuha ng simpatya si Sara Duterte sa mga sundalo, well, para saan? Una, para saan? Ako, para kasi sa akin, napakapangit na gawing audience ni Sara Duterte ang mga sundalo pagdating po sa kanyang prinsipyo at saka polisiya regarding po sa amnesty at saka sa peace talk. Kasi ang lumalabas nito para sa akin ay kumukuha ng simpatya si Sara Duterte sa mga sundalo katulad na ginagawa ng tatay niya para sa kudeta. Okay, so ngayon para mas malinaw, panoorin na lang po natin or pakinggan na lang po natin itong mga sinasabi nga po ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Okay, para baka sabihin niyo fake news ako Sige, panoorin natin to Okay, ngayon, address natin yung issue kung bakit isinapubliko ng ating Vice Presidente ang kanyang statement. Dahil mayroon din siyang ibang audience. Mayroon din siyang kumbaga, pinararamdam niya sa AFP na may kakampi sila sa gobyerno. Dahil posible, we're not saying it's true, well, she's addressing the possibility that the people who have worked very hard para ma-diminish yung pwersa ng mga kaliwa ay baka mas sumama ang loob. O baka isipin nila na mamimiligro na naman sila dahil walang nakikinig doon sa hindi sila makapag-explain ng kanilang posisyon. Remember that the AFP cannot discuss politics. They have to be beyond it. At hindi rin po sila maaaring tumanggi o sumalungat sa kanilang commander-in-chief. And therefore, mahalaga na ma-assure din sila that their best interests are being kept at heart. And that even those issues that they might be thinking about, iniisip din ng ating Vice Presidente para sa kanila. Sabi ni Stormy, weak na po ang CPP-NPA. It's up to the President kung gusto niya at bigyan niya ng time ang terrorists to go. Yun na nga. Of course, we also have to understand, baka iniisip ng Pangulo, ginagamit sila Itong mga nasa Kongreso, nagbe-benefit si Speaker sa kanilang cooperation. So baka iniisip ng Presidente, well, they've been cooperating with us, magbigay naman tayo ng something sa kanila. That's how politics works, diba? You scratch my back, I scratch yours. And there's nothing wrong with that. Except that tayo, nababagabag tayo at mag-worry tayo para sa mga sundalo natin kasi baka mabigyan natin pa ng pagkakataon na lumakas muli yung pwersa ng kabila. As we said, experience already tells us that they're not going to be in good faith. Huwag kakalimutan like, share, follow, subscribe sa YouTube, Sabi ni Ms. Lizzie, I'm wondering if PBBM asked VP on her thoughts sa amnesty and peace talks considering she's the vice co-chair ng NTF-ELCA.
Well, alam mo, it is the prerogative of the President. Siya talaga ang may power na mag-grant ng amnestia at discretion niya kung kanino at kailan ito ibibigay. That being said, maybe he was advised by other people. Para sa akin if you're closely observing, yung last time that the President and the Vice President were together in a room nung she welcomed him back from a foreign trip, it didn't seem to be as warm as before. So there might be some strains in their communication. So to be fair to the Vice President, she doesn't say anything against the President. She disagrees with his policy, but she's very careful na hindi siya critical. Ang sinasabi lang niya dito, experience has already taught us that this doesn't work. Mr. President, this is a deal with the devil and might bring damage, not just to this administration, but to the people whom we are sworn to protect. Okay, yun. So, ngayon, merong ito lang, isa-isahin natin, no, base sa pagkakaalala ko, no. So, ang sabi nga ni Trixie Cruz Angeles, isa sa mga reason kung bakit nakikipagkasundo ngayon sa amnesty at saka sa napipintong pistok si PBBM, dyan nga po sa mga komunistang grupo, especially nga po sa mga rebelde, kasi nagagamit daw po sila sa Congress. So, ito nga po yung regarding dito ito yung bintang nila na nakikipagkasunduan daw po si Martin Romualdez, si House Speaker, dito po sa mga Makabayan Black. Well, una sa lahat, kailangan nyo ng ebidensya dito. Kasi hanggat wala kayo pinapakitang ebidensya, ang tawag po dyan, bintang tsaka chismis. Okay. Pero mga ka-streetwise, itong mga kasunod na sasabihin ko sa inyo, hindi ito bintang tsaka chismis kasi meron po tayong mga reference dito. So una, regarding dyan sa sinasabi nga po ni Atty. Trixie Cruz Angeles at saka ni Sara Duterte na ang kinakausap talaga ni Sara Duterte kung bakit niya nga pinablik yung pagbatikos niya kay PBBM regarding dyan sa amnesty at saka sa pistok para daw po ito sa mga sundalo. Pero mga kababayan, nagsalita na po yung AFP Chief of Staff natin na si Browner. Okay? So ito, basahin na lang ito natin. No? Ito chismis hindi ito chismis. Hindi katulad nung ginawa ni Trixie Cruz Angeles na chismosa na nga, ang laki na nga ng bunganga, pangit. De, joke lang. Biro lang yan So sabi dito, AFP Chief on Peace Talks, full support kami kay Presidente. Sabi mismo yan ng AFP Chief of Staff. Ibig sabihin nito mga kababayan, kung para po sa AFP ay full support sila kay PBBM regarding nga po sa napipintong peace talk, hindi pa naman tuloy sa napipintong peace talk, anong ginagawa ni Sara Duterte? Hindi nga, di ba? Anong ginagawa ni Sara Duterte na ang pinaka-audience niya pala talaga kung bakit niya binatiko si PBBM ay para po sa mga sundalo. Ito na nga yung AFP, Nagsalita na nga yung AFP, Di ba? So ano yan? Kumukuha ka ng simpatya sa mga sundalo, makahanap pa ng kakampi? So kudeta yan. Di ba? Ito paano? So continue muna natin. So ang sabi dito, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner said on Wednesday, December 6, that the military giving its full support to President Ferdinand Marcos Jr. following his recent grant of amnesty to former communist rebels. Browner made the statement after media reports quoted him as saying some soldiers shared the stance, ito na nga sinasabi ko, di ba, of Vice President Sara Duterte, who recently urged Marcos to review amnesty proclamation o post an agreement to restart peace talks with communist rebels. So ito na nga sinasabi ko po sa inyo. Pati si Romeo Browner po is nakakahalata na rin po kay Sara Duterte na kudeta ang gusto ni Sara Duterte, gaga talaga, So ito pa mga kababayan, So ngayon, mga palpak kasi, mga ka-streetwise kasi una sa lahat, sige, sabihin na nga natin. Kasi, base po sa mga report, 2,000 na lang po yung armed na rebelde ng mga komunista. Okay. So, ngayon mga kababayan, bakit pa nagbigay daw ng amnesty? Sabi ni Sara Duterte yan, ito, babalikan lang to natin, kasi na-content na natin to, So, bakit daw bibigyan daw ng amnesty itong mga rebelde? Paano naman daw po yung katarungan ng mga nabiktima nga ng mga tao na to nung sila pa ay rebelde pa? Kita nyo mga kababayan, sobrang katangahan yan. Kasi mga ka-streetways, base po dito sa Proclamation number 404, diba? So, basahin lang to natin, Sabi dito, granting amnesty to former members of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, who have committed crimes punishable under revised penal code and special laws in furtherance of their political beliefs. So, una, mga kababayan, hindi naman po kasi lahat ng mga rebelde na gusto ng
ng amnesty ay mabibigyan po ng amnesty kasi po i-assess pa po yan. At ayan po mga ka-streetwise, ayan po yung mga krimen na bibigyan lang po ng amnesty ng ating presidente. So lahat po yan, no? So ito lang kasi na-content ko na to, paulit-ulit lang ako for the sake lang po na ma-debunk po natin itong mga kasinungalingan po ng mga DDS. Okay, so sabi nga po dito, no? Ito po yung mga political crimes. Tandaan nyo po, no? Ito po yung mga political crimes at hindi po ito mga heinous crime. So, ibig sabihin kasi ng heinous crime mga ka-streetwise, ito po yung mga tulad ng pagpatay, diba? Droga, rape, arson. Arson ata, hindi. Arson, I'm not sure kung heinous crime ito, no? Pero by the way, mga kababayan, yung bibigyan lang po kasi ng amnesty ay yung mga political crimes lang po. Katulad ng rebellion, insurrection, conspiracy, on proposal to commit rebellion, di ba, sedition, conspiracy to commit sedition, inciting to sedition, illegal assembly, direct assault, indirect assault, di ba? Ayan mga kababayan, mga political crimes po yan. So ayan lang po yung bibigyan ng amnestiya. So ibig sabihin nun, kapag meron po mga rebelde, dati, na gumawa po ng mga krimen na labas po dito sa mga political crimes po na to, uusigin pa rin po sila ng hustisya. Bobe! At ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ni Trixie Cruz Angeles kanina na bakit daw makakaroon ng peace talk, bibigyan daw po ng pagkakataon na magpalakas ulit itong mga rebelde na to kasi nga 2,000 na lang sila, di ba? So pag nagkaroon daw po ng peace talk, so ibig sabihin nun, magre-regroup at magpapalakas ulit itong mga rebelde po na to. Then pagkatapos ng peace talk, makikipaglaban ulit sila sa gobyerno. Ayan ang gustong palabasin ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Pero mga kababayan, walang ganun. Walang ganun. Kasi mga ka-streetwise, kahit po na kung matuloy man yung peace talk, wala naman pong ceasefire. So ibig sabihin nun, paano makakapag-regroup at makakapag-recruit itong mga rebelde po na to kung hindi naman po magbabago yung laban or yung gera ng gobyerno at saka ng mga komunistang armado na to. Diba kasi ayan ang sinasabi kasi nila na kapag nagkaroon ng peace talk, na magkakaroon din po ng ceasefire, pero wala pong ceasefire. So paano ko nalaman? Ito po, pakinggan po natin yung sinabi mismo ng leader po ng mga makakaliwang grupo na si Luis Salundoni na wala pong ceasefire na mangyayari. Militar, ito ho ba ay tama sa aking pagkakaalala at ngayon ho ba ano magiging sitwasyon? Tama. At saka ngayon, hanggang ngayon, no, tuloy-tuloy pa ho yung laban ng NDFP, CPP at NPA laban sa mga militaro ng gobyerno. Opo, so nangangahulugan po ka Luis na habang binubuo na itong simula ng peace talks, no? Hanggang sa magsisimula po ng formal ng peace talks na ito, patuloy po ang armed struggle ng NPA kontra po sa pwersa ng gobyerno ng Pilipinas? Ay, tuloy yan ho, kasi kailangan pa na-resolve yung roots of the armed conflict. So, bahagi yan ng pag-uusap kung anong magagawa para makaabot sa resolution ng di ba mga kababayan, malinaw, di ba? Walang ceasefire. So, bago kasi ginawa ito ng ating presidente, pinagplanuhan po yan ng maayos. Hindi po yan na na-advisean lang, na binulungan lang. Hindi po ganun yan. Pinag-aralan po yan. Ginagawa ninyong tangay presidente. Walang yan itong mga to. So, ngayon mga kababayan, so malinaw na ito po talaga yung pinakamotibo talaga ni Sara Duterte. Kasi base ito sa mga DDS O, di ba nga, may meeting nga kayo nung nakaraan, di ba? O, so, nililito po nila yung mga tao. So, yun mga kababayan, base po, ang masasabi ko lang po dito, kahit na hindi nyo na po i-share tong video ko na to, i-share nyo na lang po yung message. Para po, hindi po kumalat lalo itong mga fake news na nilalabas po ng mga DDS. At sana po, is-na-explain ko po sa inyo ng maayos kung gaano po talaga kapalpak itong si Sara Duterte at saka itong mga DDS na to. Okay. So, bago tayo magtapos mga kababayan, no, kasi may nagtatanong sa akin kung bakit hindi na raw ako nagla-livestream. So, may naayos pa po kasi ako at saka nagpapagaling pa ako. Maybe sa Monday, magsisimula po ulit ako mag-livestream araw-araw. Yun lang po yun. So, yun lang po mga streetways. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa sinasabing motibo ni Trixie Cruz Angeles kung bakit nga hindi pinrivate ni Sara Duterte yung issue niya dito nga sa amnesty at saka sa peace talk. So, pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So, sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.